Sa gitna ng Cabanatuan City, Nueva Ecija, may isang lumang hotel na kilala sa pangalang Hotel de Noche. Matagal na itong tinigilang pasyalan ng mga turista, pero kamakailan lang, ito'y muling binuksan matapos ang ilang renovations. Isa sa mga bagong guest ay si Ella, isang content creator na mahilig mag-vlog tungkol sa mga misteryosong lugar. Mahilig siya sa mga abandoned sites at urban legends, at narinig niya ang tungkol sa kwento ng kwarto 308, ang silid kung saan di umano'y may batang maltong nagpapakita tuwing 3:00 ng madaling araw. Pagdating ni Ella sa hotel, tila normal naman ang lahat. Tahimik ang mga hallway, mabait ang staff, at malamig ang simoy ng hangin sa lobby. Pero nang makapasok siya sa kwarto 308, may kakaibang lamig siyang naramdaman, hindi galing sa aircon, kundi parang tumatagos sa balat niya. Habang nagse-set up ng camera si Ella para sa kanyang vlog, napansin niyang parang may bumukas na pinto. Paglingon niya, nakasara naman ang main door. Pero may isang cabinet sa sulok ng kwarto na bahagyang nakaawang. Nilapitan niya ito. Baka naiwan lang ng staff, bulong niya sa sarili. Marahan niyang isinara ang cabinet. Pero habang tinutulak niya ang pinto, naramdaman niyang may bagay sa loob, parang may humawak sa kamay niya. Napaatras si Ella. Napabilis ang tibok ng puso niya. Pinilit niyang itanggi ito sa sarili, baka guni-guni lang. 3:00 ng madaling araw. Nagising si Ella sa mahinang pagkaluskos. Tik, tik, tik. Parang may maliit na mga paa na naglalakad sa sahig. Pagtingin niya sa cabinet, bahagya na naman itong nakaawang. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone at binuksan ang flashlight. Sa liwanag, nakita niya, may maliit na kamay na lumalabas sa siwang ng cabinet. Tumigil ang mundo ni Ella. Tumingin siya sa paligid. Wala siyang kasama. Maya-maya, isang mahinang boses ang narinig niya. "Ate, gusto mo ba akong kalaro?" Dahan-dahan niyang ibinaling ang ilaw ng cellphone sa cabinet. Doon niya nakita ang isang batang babae, mga 5 o 6 na taong gulang, nakasuot ng lumang bestida, mapatla, may dagwang pisngi, at walang anino. Hindi siya gumagalaw, pero ang mga mata niya, diretso ang tingin kay Ella. "Hindi ako makalabas. Tulungan mo ko." Kinabukasan, pumunta si Ella sa receptionist at palihim na nagtanong tungkol sa silid. Tahimik ang staff pero may isang matandang janitor na lumapit sa kanya. "Iha, kung matalino ka, huwag ka nang bumalik sa kwartong yan." Ayon sa kanya, mahigit 15 taon na ang nakalilipas ng may batang babae na naiwan sa loob ng cabinet habang may sunog sa hotel. Hindi siya nailigtas. Simula noon, tuwing magtatlong araw ng gabi, nagpapakita siya, naghahanap ng kalaro, o ng kapalit. Nagdesisyong umalis si Ella kinabukasan. Pero bago siya makatulog, sinarado niyang mabuti ang cabinet, nilagyan ng upuan, at nagdasal. Ngunit eksaktong 3:00, nagising siya sa iyak. Hikbi, hikbi. Nang tumingin siya sa cabinet, bukas na ito. Wala na ang upuan. Nakabukas ang mga pinto. Sa ilalim ng kama, nakita niya ang batang nakangiti, may hawak na laruan. "Ate, ikaw na ang bago. Makakalabas na ko." Walang nakakita kay Ella matapos ang gabing iyon. Hanggang ngayon, sinasabing may bagong batang multo sa loob ng cabinet sa kwarto 308, naghihintay ng susunod na kalaro.